Ayan guys, mega mega loud shoutout. Noong nakaraang araw, July 4, nagsagawa ng kilos protesta ang iba't ibang grupo sa papunta ng US Embassy. Pero sa kalaw pa lang ay hinarang na sila ng mga kapulisan. Ang kanilang kilos protesta ay kinukondina nila ang pagiging magkaibigan ng Pilipinas and US. Lalong-lalo na ang paglalagay ng mga EDCA site dito sa Pilipinas ng US. Na ayon sa kanila, ito ay mapanganib dahil nga sa gira na nagaganap ngayon sa gitnang silangan sa gitna ng US and Iran, na kung saan gumaganti ang Iran sa pamamagitan ng pagpalipad ng missile sa mga base militar ng US. So ayon sa kanila, yan ang mapanganib dahil baka sa ongoing na giyera sa gitnang silangan, baka sa tayo naman ang susunod na gantihan ng Iran. Ito guys ang kanilang mga saloobin. Pakinggan natin. Ang paglaban ng mga Pilipino, nandito mula sa Tanggol Kasaysayan si Professor Mike Pante. Imperialismo! Sumanak sa lahat tayo lahat ay nagsisimpo dito sapagkat hindi tayo nagpiliwan, hindi tayo nag-celebrate ng gawa-gawa Ng ating pagkakusamos, ng ating pagiging nananatiling malakolonya ng Estados Unidos. Friendship lang ng bato. Kung sa totoo lang, hindi friendship ng bato. Baka kapalatin natin friendship mo to. Friendship mo to. Sapagkat ang tutusin sa ikahaway. Kalaban, isang supervillain, ito yung Estados Unidos. Isang pabilis, nabigay ang story lamang sa ating lahat. Meron pagkakaibigan kung saan yung isa ay total na masakuti yung kanyang kaibigan. Mga hinusibot at nasaker sa kanyang populasyon ay kayong klaseng pagkakaibigan ba? Wala! Meron pang pagkakaibigan kung saan pananatilihin at krasado. Mahirap ang itutuloyan ng kanyang kaibigan sa pamamagitan ng mga polisiya na lalong nagpapahirap sa kanya. Pagkakaibigan ba yan? Meron pang pagkakaibigan kung saan pagkabigay mo mga magtalayaan ay maglalagay sila ng base militar kung saan patas sila ang nagahari sa mga lugar na ito. Pagkakaibigan ba yan? Pagkakaibigan pa noong paglipilipin sa baso ng Pilipinas pagdating sa kanyang foreign policy para kilalanin natin ang isang landgrabber na lusos na Israel laban sa Palestine. Pagkakaibigan ba yan? Ito ang pagbabago track record ng US billion backstory at nagpapatuloy pa yan magpahalang ngayon sa kasalukuyan. Hindi lang ipakitalimutan kung papaano ang Estados Unidos ang number one enabler ng diktaturang Marcos noong dekada 70. At ngayon, anak naman ng diktador ang siyang pumalit bilang number one power ng Estados Unidos. Nauulit lamang ang kasaysayan. Pero mga kasama, mga kaibigan, hindi kinakailangan maulit ang kasaysayan kung tayo ay sama-samang umututo sa imperialismo ng US, kung tayo ay sama-samang naninindigan dapat sa kanyang mga maling polisiya. Hindi kinakailangan maulit ang kasaysayan kung tayo lahat ay magsasama-sama para ilihistro ang ating pagkuntina sa imperialismo. O kaya, mga kasama, muli, imperialismo! Maraming salamat, magandang umaga. Amerikano ang nandito sa ating bansa. Buong taon, walang tigil ang mga military exercise. Ano ang ibig sabihin niyan sa First Island Chain Strategy? Ang ibig sabihin niyan, dito sa ating bansa, sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, nakadeploy ang mga missile system. May mga lumilipad na mga river drones sa ating teritoryo hanggang dyan sa South China Sea.
Ano ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, meron kang Luzon Economic Corridor at bakit hindi ka na hindi lamang pandarambong ng mga monopolyo kapitalistang Amerikano, katapos sila ang pangilihan at mga moitis. Ang ibig sabihin niyan, ang ating bansa hindi lamang base militar, kung hindi defense industrial base for war production ng imperialismong US. Ganito kalubha, ganito kalala ang paggagamit sa atin ng kaibigan puno na imperialismong US. Kinakalatkat tayo sa gera na hindi naman natin gera. Kaya mga kasama, panahon na para baguhin ang friendship goal na ito. Ang ating friendship goal ay isang independent foreign policy, kalayaan sa paghahari ng kung sino mang imperialistang kapangyarihan. Yan man ay imperialistong US, yan man ay China. Ang ibig sabihin yan, pagkakaibigan ng tungal ay ang paggalang sa ating soberanya. Mutual respect, mutual benefit, at yan ay posible mga kasama. Hindi yan impossible dream na friendship goal. Ano ang susi? Ano ang kailangan? Itong pagkilos natin ngayong araw ay bahagi ng walang tigil at dapat ay lalong lumalakas na paglaban ng mamamayan upang ikiit ang ating soberanya, upang ipaglaban ang ating kalayaan, at upang i-assert o idiin ang pagkakaibigan ng totoo at hindi nakatatay sa paggamit sa akin bilang malakolosya ng isang imperialistang kapangyarihan. Kaya mga kasama, mabuhay ang ating pagkilos ngayong umaga, tuloy-tuloy ang ating paglaban, imperialismo, ibagsak! So guys, ito yung sitwasyon ngayon sa Calao. Ang mga rayes ay sumugod dito sa US Embassy. Pero dito pa lang sa Calao ay hinarang na sila. At yan po ang ating mga police and may fire truck na rin na dumating. Hinarangan na rin ng truck ng police ang buong kabilang side pala ng Calao guys. So, nakabantay din ang ating daan-daan na kapulisan dito sa Calao guys. Hinarang dito pa lang sa Calao ay hinarang na sila para hindi makalapit sa US Embassy. Ang US Embassy ay nasa 100 meters lang away dito sa area ng rally. Sino? Sino? Sino ang terorista? Mga kasama, patay sa sikat na pelikula, Doma na Ral, ang sabi sa pelikula, bata-bata, paano ka ginawa? Ibigay ang isasagot pag mamahal ng magulang. Pero sa hirap ng buhay na yan at sa pagsasamantala, ginawa ang mga bata ngayon mula sa katas ng pagsasamantala ng imperialismo sa mga marakulan ng bansa tulad ng Pilipinas. Pinalalaki ang mga bata, pinag-isang mga mamamayan na dapat sumunod lamang sa kung anong tikna ng imperialismo. Paano hindi lalaki na isang pagkasunod na isang lungsod na batang Pilipino kung ang lipunang humuhubog sa kanya ay ilang pagkasunod lamang sa interes ng layuang manamantala sa panguna ng imperialistang US. Mga kasama, ibinarasok tayo ng gobyerno ni Basilan sa pool ng taong 1946 sa mga hindi pansay kasunduan na ipapapekto sa pang-araw-araw na buhay. Mga kasunduan na mahigit isang taon na ibinatagay para ibigay na legal access sa ating kamalikastayaman, sa ating mga pagpublikong servisyo. Isa sa halimbawa na lamang po ay batay sa ating mga kasaysayan ay binibigay nila ang ating mga likas na yaman para sa kapalit na proteksyon militar. Paanong proteksyon militar? Sinasabi nila kung sa patuloy ng irianas sa South China Sea, sa West Philippine Sea, naiingit pa din ang mga maoyistang Pilipino. Mga kasama, kung babasahin natin ang mga kasunduan na pinasustahan ng kapiyayang ito, lalo na ng nitong itinatanggal ang mga karapatan at pagayang karapatan
Hindi nyo ba Yan guys, dito tayo sa Calao guys. Sa Calao po tayo. Servisyo tulad ng LRT, MRT, meron po kapatid na water, at iba pang tulad ng mga servisyo ay hindi libre. Alam niyo ba na marami na ang mga barangay na walang playground ng mga bata, walang sapat na child development center. Diyos ay tulang ng ipagkaismo upang maging palaasa tayo. Kung hindi kinagastusan ng gobyerno ang mga batayang pangangailangan ng Pilipino, saan napupunta ang pondo ng mamamayan? Dito pumapasok mga kasama ang sobra-sobrang paggastos sa military budget ng ating bansa. Di naman AFP modernization para daw sa pagtatanggol ng ating mga kababayan sa pagtanggol ng ating soberanya. Ngunit, kanino pa lumapat ang mga bayan ngayon? Kanino lumama ang mga pondo ngayon? Lumama yan sa mga komunidad ang mga masasakat sa kalayunan. Ibig sabihin, walang pinapakinabangan ang mga mamamayang Pilipino sa bawat pisong ginagasta para sa kanyang militar. At lalong-lalo na, pinapalaganap ng imperialismong US ang pagkaktualisasyon sa bansa. Lalo na ang tulad na ng pagpapalaganap ng mga export processing zones kung saan may immunity at hindi na mapapal ng batas ng Pilipinas ang mga pagpalasyang gustong pumasok sa atin. Anong klaseng pinabukasan? Anong klaseng buhay ang maibibigay ng mga magagawang Pilipino sa ating mga bata? Kung mamatay tayo, hindi ligtas sa trabaho. Yan ang kalagayan ng ating mga magulang. Alam ng mga kabataan na yun yan, na nandito sa ating mga atay. Dahil natulang tayo magmaksa. Kaya ang tunay ko, imbis na kasasalatin ang pamilya natin, alam natin na ang ibig sabihin ng pagmamahal sa pamilya ay pagmamahal para sa tunay na pagmamahal sa kalayaan. Kaya naman mga kababayan, malaking tungkulin sa ating ngayon ang pagkakalagtas ng mga pagmamahal ng mga hindi pantay na kasunduan ng imperialismo US. Nakakatawa kapag ginayusan ba pinayal ang pasayok ng bata. Pero sa aktual, si Bob, nung lumabas sa testing file, siya ang nagpapagalan sa ngayon ng bagong mundo. Hindi lang sila nakakit ng kinabukasan ang mga mayang Pilipino. Ninanakakaya ng daman ang bawat bata sa buong mundo. Kaya mga kasama, nagagaling pa tayo, ipagpapatuloy natin ang gawain sa pagmamulaw, pagpaorganisa, ang pagpapakilan para sa pambansang kalayaan. Kaya sa ato na ito, matatapos ang ating mga pagkilos, pero hindi matatapos ang limos na diwa ng mamayang Pilipino upang ipaglaban ang kanyang mga bakiyang karapatan hanggang sa ganap na kalayaan. Imperialismo! You have to try the this! Maraming salamat.